Isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong masugid na tagapakinig, Sir Casper. Ako nga pala si Andrea. Sa kasalukuyan ay 35 anyos na ako at may 2 anak. Tubong Maynila po ako at ang tanging kwentong kababalagan lamang na alam ko ay ang kwento ng aking lola. Nung ako'y maliit pa, kinatutuwaan ko ang mga kwento niya. Kaya naman hindi ko napigilan ng aking sarili na sulatan kayo. Ang ibabahagi ko kasing kwento ay aking karanasan at nangyari mismo rito sa Maynila noong ako'y 16 anyos pa lamang. Ang karanasan na ito ay hinding-hindi ko makakalimutan at dala-dala ko ang aral sa pangyayaring iyon hanggang ngayong ako ay isa ng ganap na ina. Nagtitinda ako sa kalsada ng Lacson Avenue noon sa tapat na pamosong ospital nang nakilala ko si Luna. Maganda siya. Ang kaputian niya ay nakakasilaw kaya sa tuwing bibili siya at tatambay sa aking tindahan upang manigarilyo, napapatigil ako para lamang pagmasdan siya. Para sa akin kasi, tila ang buong aura niya ay misteryo. "Tinitignan mo na naman ako," ani Luna sa akin isang umaga nang naroon siya at naninigarilyo sa aking tindahan. "Parati kitang napupuna na nakatingin sa akin pero hindi mo naman ako magawang kausapin." Nginitian ko rin siya. "Wala naman akong sasabihin, nagagandahan lang ako sa iyo," pag-amin ko. "Ako nga pala si Andrea," pakilala ko. "Ako din si Luna," pakilala niya. "Hindi ko yan tunay na pangalan ha," muling saad niya. Nagkatawanan kami pagkatapos. Hindi na ako nagtanong sa kanyang tunay na pangalan at sa dahilan kung bakit siya nagtago ng pangalan. Sa tingin ko rin naman ay bagay sa kanyang ngalan na Luna. Tila kasi siya isang buwan na nagniningning sa kaputian sa tuwing sasapit na ang gabi. Doon nagsimula ang lahat. Naging magkadikit kami. Pareho naman pala kami ng mga baon na biro at mga gusto sa musika at hilig na gawin at pagkain. Halos magkaedad din kami. Sabay kaming bumibili ng song hits noon sa 7-Eleven. Walang araw na hindi rin kami nagsasabay sa pagkain. Nalaman ko na ang pasyente niya ay ang kanyang tiyahin. Nagkakaroon daw kasi iyon ng kaunting diferensya sa tuwing inaatake raw ng pagkalungkot. Ngunit sabi naman niya ay ayos na ito. Magagaling kasi ang mga doktor sa UST. Magkakaroon daw ng malakas na bagyo, Andrea. Binalita kanina sa radyo. Si Tia Lorna kasi parating nakikinig sa istasyon ng radyo. Napakinggan ko lang. "Nag-aalala ka na naman ba sa sasapitin ng tindahan ko?" Natatawa kong sabi kay Luna. "Nako Luna, marami ng bagyong sinangga itong kariton ko. Ano ka ba?" Pagbibiro ko. Nagkibit siya ng mga balikat. "Ang sa akin lang, paalis na kasi kami ng ospital. Mamimiss kita." Bigla rin akong nalungkot sa sinaad niya. Kinuha niyang palad ko. "Pero dyan lang naman kami nakatira sa may malapit sa SM. Maaari kang dumalaw roon lalo kapag ganyan na may paparating na bagyo." "Naiintindihan ko," tumango-tangong kong tugon kay Luna. Minsan kasi kapag hindi ako nakakauwi ng bahay ay alam ni Luna na nakikiligo ako sa loob ng ospital. "Pero matagal na tayong magkaibigan ay hindi ko pa naman nakilala ang tiya mo. Pwede ba yon? Na basta na lamang akong makiligo at makikiain sa inyo?" "Siyempre hindi," natatawa niyang ane. "Ipapaalam ko kay Tia Amelia. Ipapakilala kita sa kanya." Ang inakala kong pagpapakilala sa akin ni Luna sa kanyang tiyahin ay sa ospital na rin magaganap.
Ngunit hindi iyon nangyari. Lumipas ang 1 linggo, hindi ko na nakita pa ang kaibigan kong maganda. Napunangan ni nanay na malungkot ako sa kanyang pagkawala. Siyempre, nakasanayan ko na kasi na nariyan siya. Hanggang sa ang 1 linggo ay naging 2 linggo, tsaka lang muling nagpakita sa akin si Luna. Check up ng Tia Amelia ko, kaya nandito kami. Aniya. Talaga? Nagtatampo kong tugon. Hoy, huwag ka nang magtampo. May maganda naman akong balita sa'yo. Pagkasambit niya ni Luna ay inabutan niya pa ako ng paborito kong leche flan. Kinuha ko yon siyempre. Salamat. Sige na, pinapatawad na kita. Humagik-gik siya. Ang magandang balita ay pumapayag na si Tia Amelia na mabisita mo ako. Sabi niya, sino raw ba siya upang huwag akong payagan? Alam naman daw niya na buhat nang mapunta kami rito sa Maynila ay ako na ang kasama niya at malaki ang tiwala niya sa akin. Sa pandinig ko ay isang simpleng pagsasabi lamang iyon na istrikta ang kanyang tiya, sa paraan na hindi niya iyon direktang sinasabi sa akin. Hanggang sa mailabas si Luna na kinakunot ng aking mga kilay. Pero bago yun, gusto niyang isuot mo ito. Isang kwintas na kulay itim at may tila medalyon na pendant yon. Nang imuestra niya na isuot sa aking leeg, hindi naman ako tumanggi. Nasa sayo naman kung isusuot mo to palagi o kapag dinala lamang kita sa bahay. Sige, tipid kong sagot kay Luna. Pero para saan daw ba ito? Protection yan. Simpleng tugon ng kaibigan ko. Naramdaman ko naman na tila hindi niya nais pang sundan ang kanyang sasabihin, kaya hindi na ako nagtanong kung protection para saan iyon. Itinago ko na lang din ang nakakailang na pendant na iyon. Baka makita ni inay. Matanong pa ako ng kung ano-ano. Salamat, sabi ko na lamang. Ngumiti siya. Napakaganda talaga ni Luna. Kung nakahanda ka ng sumama mamaya, mas mainam. Makilala ka ni Tia Amelia kaagad. Nakahanda na ba ako? Bigla ay tanong ko sa aking sarili. Hindi naman sa pinagdududahan ko si Luna. Talaga lang na may mga pagkakataon na inaatake ako ng mga ganitong biglaan na tanong. Kahit pa nga ba minsan ay hindi ko na iyon pinapansin. Maras mo na akong lumunok bago ko siya tinugunan. Bakit hindi? Sige, sabihan ko ang inay. Total naman kapag kapanangalian ay wala nang ganoong bili. At tamang-tama, nariyan naman mamaya ang kapatid kong si Annalyn. Masasamahan niya ang inay habang wala ako. Nagpaalam kami sa aking inay. Ang sabi namin, mamamasyal kami sandali sa SM. At kapag ganoon naman ay agad naman napayag ang inay. Gusto niya na nag-i-enjoy kami paminsan-minsan. Tumuntong na kasi kami ni Annalyn sa edad na matatawag ng teenager. Ay bahay, eskwela, at sa pagtitinda lang umiikot ang buhay namin. Dumating ang 2:00 ng hapon. Iyon ang hudyat na makilala ko ang Tia Amelia ni Lona. Hindi ko alam kung bakit daig ko pa ang kasintahan ng kaibigan ko sa labis na kalabog ng aking dibdib sa mga oras na iyon. Relax ka lang. Natatawang sambit ni Luna sa akin nang initian ko na lamang. Okay lang, hindi rin kasi ako pala kaibigan, kaya siguro ako ganito kakabado. Nang makaharap ko ng Tia Amelia ni Luna ay labis ang gulat ko. Kung napakaputi ni Luna, mas di hamak ang kanyang tiyahin. Kung maganda si Luna, mas maladyosa si Tia Amelia. Sobrang puti niya at nakasuot pa siya ng kulay itim na bestida, kaya lutang na lutang ang kaputian lalo. Wala namang gaanong salitaan na namagitan sa amin. Nginitian niya lang ako at ako'y gayon din sa kanya. Sabay-sabay na kaming sumakay sa sasakyan nila pagkatapos.
Huwag mong huhubarin ang kwentas na yan kahit anong mangyari anak. Pukaw ni Tia Amelia sa akin. Biyernes pa naman ngayon. Nagtataka man ako ay tipid pa rin akong sumagot. Opo, sige po. Naging tahimik na sa loob ng sasakyan hanggang sa makarating kami sa kanilang bahay. Nabigla pa ako at may bahay pala sa lote na iyon. Matagal na akong nadaraan roon pero akala ko talaga ay isang baganting lote lang ang nasa loob ng mataas na yerong gate na nakapalibot. Mas nakakabigla ang kagandahan ng bahay nang makapasok na kami sa loob. Maliit lamang iyon at kahoy, pero nakakamangha ang pagkakayari. Nakabukos ang banyo ng bahay at mayroon din maliit na animoy pahingahan sa itaas ng puno. Mapuno kasi sa loteng iyon. Ano yan? Usisa ko kay Luna. Natapos na kaming kumain ng mga oras na iyon. Kaagad na nagpaalam sa amin si Tia Amelia at ang kasintahan nitong si Tio Rafael. Kandila. Alam kong kandila pero bakit ganyan? Nakakatanga ang tanong ko pero hindi ko kasi mawari kung paanong sasabihin ang kakaibang itsura ng kandilang iyon. Tsaka saan niya ititirik iyon? Wala naman akong nakitang altar sa bahay nila. Ang lola ko noon ay sa altar lamang nagtitirik ng kandila. Ganito talaga itong kandila na to at hindi naman ordinaryo. Sagot ni Luna kahit hindi ko iyon na isa boses. Parang ngayon ko lang yan nakita. Ngumiti siya. Tuwing Biyernes, ganito talaga makikita mo. Iba naman ang kandilang ititirik sa susunod na Biyernes. Gusto ko sanang itanong kung saan nabibili ang ganong kandila pero nakahiyaan ko na. Kulay maroon iyon ngunit nasisiguro kung ngayon ko lamang iyon nakita at wala nun kahit sa simbahan ng Quiapo. May nakaukit din kasi roon na hindi halos maunawaan. Ilang oras din kami ni Luna sa bahay nila kaya hindi ko maiwasan na magtaka. Magmula nang naroon ako hanggang sa pauwi na ako ay hindi na lumalabas pa ng kwarto si Tia Amelia at Tio Rafael. Sinabi ko sa kaibigan ko na magpapaalam ako pero sagot niya ay ayos lang daw na wag na at nagpapahinga na ang dalawa. Likas akong tsismosa. Hindi ko rin inawat ang pagtatanong kung bakit hindi pa kasal ang magkasintahan. Wala kasi silang singsing sa kanilang mga daliri. Kasal na kasi sa ibang tiya, tipid na tugon lang ni Luna sa akin. Lumipas sa mga araw, napapadalas ako sa bahay ni Luna. Bawat punta ko sa kanila ay laging may permiso niya. At sa mga panahon na iyon, ay mas madalas kami na naroon sa maliit na bahay sa itaas ng puno. Sabay kami kumakanta habang inaaral ang gitara. Pero noong dumating ang araw na sinubukan kong puntahan siya nang hindi niya alam. Umuulan kasi. Malapit lang ang bahay nila Luna sa tindahan kaya makikiusap muna ako na makiligo para hindi na ako umuwi pa at agad na makabalik sa tindahan. Pareho naman kami ng katawan. Luna, katok ko sa gate na yero. Umuulan kaya may kalakasan ang pagkatok ko at pagtawag. Luna! Noong mga panahong iyon, wala pang cellphone. Kaya kakatukin mo talaga ang pakay mong tao. Bumilang pa ng ilang minuto bago may nagbukas ng yerong gate. Gulat na gulat ang kaibigan ko nang makita ko. Anong ginagawa mo rito, Andrea? Bulalas niya. Gulat man ay pinapasok niya ako at malakas kasi ang ulan. Tinatamad na akong umuwi sa bahay. Makikiligo sana ako. Total naman ay magkatawan tayo. Pahiramin mo na rin ako ng damit. Madali namang kausap si Luna. Nagsabay pa nga kaming maligo. Nabasa na rin kasi siya. Bakit ang laki ng banyo niyo? Nakahiwalay sa bahay tapos wala naman bintana. Usisa ko habang naliligo kami. Nilibot ko ulit ang paningin ko sa kabuuan ng banyo ngunit
Wala talagang bintana roon kahit maliit. Pasadyang wala yata, hindi tiyak niyang sagot. Ewan ko, ikaw pa lang naman ang nakapuna. Hindi ko naman yun napapansin. Hindi na lamang ako kumibo. Natapos kaming maligo, nilagay ni Luna ang panloob na hinubad namin sa palanggana na pinatakan niya ng klorin. Ganito kami rito, pagkatapos ibabad sa klorin, tatakpan ng plastic para hindi makalabas ang germs. Biro ng kaibigan ko sa akin. Hindi naman ako nagtanong. Nakita niya lang siguro sa mukha ko ang labis na pagtataka. Simpleng saad ko. Kumain ka na ba? Mukhang hindi ka pa makakauwi at napakalakas ng ulan. Yun nga din nasa isip ko sabi ko. Dumito ka muna, Andrea. Magpatila ka muna. Naroon naman sa kwarto niya sila Tia Amelia. Tsaka ko na lang sabihin na narito ka. Dahil maulan, masagana kaming nagsalo ni Luna sa niluto niyang instant noodles. Pinares namin iyon sa tinapay. Masarap. Nabusog ako. Yummers. Teka, Andrea. Diyan ka lang ha. Iahon ko ang mga panloob. Paalam niya sa akin pagkatapos namin kumain. Umuulan kaya naroon kami sa loob ng bahay. Hindi kami makakatambay sa ibabaw ng puno ngayon. At mababasa lang kami. Ang pag-ahon ng panloob sa sinasabi pala niya ay ang pagkusot na sa mga panloob at pagbanlaw niyon. Sa lababo niya kasi mismo ginawa. Pinagpag ni Luna tsaka inipit. At doon lang isinampay sa loob din ng bahay. Nilagyan niya ng basahan ang pinagtutuluan ng tubig mula sa sinampay na panloob. May sampayan naman sa labas Suwestyon ko. Umiling siya. Dito lang yan talaga kahit tumutulo pa. Nakasanayan na namin. Ayaw ng tiya na sinasampay sa labas ang panloob. Baka makalimutan daw namin. Wala akong naunawaan. Kami naman sa bahay kasi ay magdamag na nakasampay ang lahat ng damit sa labas ng bahay. Pero sa pagkakataon niyon ay wala akong masabi. Magbubuklat na sana kami ng mga inilabas ni Luna na magazine na may kumalabog sa loob ng kwarto ni Tia Amelia. Nang may pagmamadaling tumayo si Luna upang tignan iyon, hindi naman niya ako inawat na sundan siya. O baka sa labis na takot sa kung anong pinanggalingan ng malakas na ingay ay hindi niya ako naalala na sitahin. Bago pa ako makatuloy sa kwarto pasunod kay Luna, ay nadaanan ko ang malaking kalendaryo na nasa ibabaw ng hanggang dibdib na tukador. Sa tagal ko na napaparoon, noon ko lang napansin ang mga petsa na nakatapat sa araw ng Biyernes ay binilugan. Naroon din ang kakaibang kandila. Sa araw na iyon ay kulay itim iyon. Uusisain ko pa lang sana ang kalendaryo upang malaman kung tama ang hinala ko na ang kabuuan ng kalendaryo ay may bilog sa mga petsa na nakatapat sa araw ng Biyernes. Nang marinig kong umungol si Tia Amelia, dinig ko rin ang pag-iyak ni Tio Rafael. Ano po? Hindi ko na natuloy ang aking sasabihin. Dinatnan ko kasi na mahigpit na yakap ni Tio Rafael si Tia Amelia. Habang si Luna ay naroon sa gawing paa ng kanyang tiya, tila pinipigilan ang paggalaw ng mga paa nito. Umungol kanina si Tia Amelia. Sigurado akong narinig ko iyon. Pero nang datnan ko siya ay wala naman siyang malay. Tulad sa nakasanayan ko, nakasuot pa rin siya ng bestidang itim. Ngayon na naroon ako sa kanyang kwarto na kulay pula pala ang ilaw, napon akong ang itim na bestidang iyon ay may nakaukit na hindi mawari. Tulad iyon ng mga salitang nakaukit sa kandila. Hindi pa ako tapos mag-analisa. Nanlaki na ang mga mata ko nang masaksihan ko kung paano umangat ang mga paa ni Tia Amelia habang pilit itong inaawat ni Luna. Bakit wala ang kwintas mo? Napaiktad ako sa sigaw ni Luna.
Otomatiko rin na napahawak ako sa aking leeg. Wala nga ang kwintas. Hindi ko alam. Hindi ko napansin na naudlot na naman ang aking sinasabi. Sa pagkakataon niyon ay sobra akong nasindak at napaupo sa sahig sa labis na gulat. Ang sumunod ko kasing nakita ay ang itim na anino na tila sinusuyo si Tia Amelia. Umiiyak si Tia Amelia kahit masaya siya. Pareho silang anino ng kung sinong itim na tao na iyon. Nasapo ko ang aking ulo. Nakakahilo. Nakakalito. Ano ba ang nangyayari? Bakit tila may mukha ang anino na parang wala? Sino siya? Andrea! Ang sigaw ni Luna sa aking pangalan. Ang huli kong narinig bago ako nawala ng malay. Sa labis na kalituhan, sa nakakasulasok na amoy ng kung ano o ng kung sino. Ayos ka lang ba, Andrea? Nag-aalalang mukha ng asawa kong si Andoy. Ang aking nakamulatan. Nginitian ko siya. Oo naman. Naku, sabi ko naman sa iyo. Huwag ka nang susulyap sa lugar na yan kung saan ka may karanasan na hindi mo ko makakalimutan. Nginitian ko na lang ulit si Andoy. Imposible naman kasi ang sinasabi niya. Isa siyang tsuper ng jeep na ang ruta ay sadyang madaraanan ng bahay na iyon. Kung saan nakatirik noon ang bahay ni Luna. Ngayon ay malaki ng tindahan ng santo ang nakatirik doon. Pagkatapos kong masaksihan ang sekretong iyon ng pamilya ni Luna, ay hindi ko na sila nakita pa sa bahay na iyon. Nawala na din ako ng balita sa aking kaibigan. Hindi ko na tinangka na puntahan siya at sa tingin ko ay gayon din naman siya. Kahit walang maayos na paalaman ang namagitan sa amin, alam kong dapat kong igalang ang nalaman ko. Na si Tia Amelia ay matagal nang kasal sa isang hari ng engkanto. Tuwing araw ng Biyernes, dinadalaw niya ang mga anak niya sa palasyo nito. Hanggang sa kasalukuyan siguro ay pilit pa ring sinusuyo si Tia Amelia ng engkanto na sumama na ng tuluyan sa kanya. Napag-alaman ko kasi noon na ang sakit pala ni Tia Amelia ay sa matres. Sa tunay na buhay ay hindi na ito magkakaanak pa. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Sir Casper. Naway may natutuhan kayong aral kahit papano. Sa akin naman ay labis na tumatak ang pangsilong na sinampay, lalo na ang panloob. Kahit pa nga ba wala iyong pruweba na totoo. Wala rin naman kasing mawawala kung atin iyong paniniwalaan. Basta, kung may time kayo, magtanong kayo sa mga nakakatanda, sa mga lolo't lola nyo, kung bakit yung mga panloob na mga damit ay hindi dapat pinapagabihan sa labas. Malalaman nyo ang sagot kung hindi nyo pa alam. Oras na para magkape kahit kakakape lang.